Sinabi ng verse natin mga kapatid sa Genesis 1:1-5, in the beginning God created heaven and the earth, no? Nang pasimula ng likha ng Diyos ang langit, ang lupa mga kapatid, no? At yung panahon na yun mga kapatid, ang nilikha ng Diyos ang ating mundo, no? At sa buhay din natin mga kapatid, nung tayo ay mga bata pa, tayo ay nakarating sa kung saan tayo na natira mga kapatid, no? Ang mga tinirahan natin na hindi naman sa pag-aano, galing tayo sa mga probinsya, no? Mga kapatid. At kaya nga mga kapatid, ang ating pag-aaral sa gabi sa hapon nito ay may title na The Light of Life, no? Ito yung sa kadiliman mga kapatid. Ito yung liwanag ng bawat isa sa atin kung bakit tayo ay hiniwalay ng Diyos sa kadiliman. Amen mga kapatid? Yun nga mga kapatid, nang pasimula ng nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ito yung mga kapatid na tayo, ng panahon na yon tayo ay nasa isang bayan, nasa isang liblib na rugal, no? Hindi tayo nakakadanas ng ganito, wala tayong alam sa mga ganitong bagay, no? Kaya lagi lang tayo doon, lagi lang tayo sa madilim, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari. Hindi natin alam kung ano minsan yung mga ginagawa natin, tama na ba ito o mali sa ating sa kapwa-tao natin. Dahil ng panahon na yon mga kapatid, ay wala tayong alam kung sino ang ating dapat sambahin. Amen mga kapatid? At ang lupa ay walang anyo na walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng liliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw sa tubig. Mga kapatid, no? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at magkaroon ng liwanag. Yun mga kapatid, na nakita ng Diyos ang kadiliman. Kaya ang Diyos ay naglikha siya ng ilaw, mga kapatid, upang magkaroon ng liwanag, no? Magkaroon ng liwanag ang kanyang nilikha, mga kapatid, ano? The God said, let there be light, and there was light. Kaya nga tayo, mga kapatid, sinasabi dito, binigyan ng liwanag ang kanyang nilikha upang ang lahat ay makakita, malaman ang liwanag sa kadiliman, mga kapatid, no? At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ng kadiliman sa gabi, at nagkahapon at umaga ng unang araw, mga kapatid. Ang Diyos ay masaya ang Diyos nang malikha niya ang mga bagay na ito. Dahil nga mga kapatid, no, sa buhay natin mga kapatid, kung tayo ay mga bata pa, tayo ay manakatira sa mga liblib, hindi tayo sanay ng may mga ilaw, mga kapatid, no? Wala tayong nakikitang liwanag, mga kapatid. Kaya siguro, yung panahon na yun, mga kapatid, tayo ay nakatira sa isang liblib, wala tayong kuryente, walang ganito, ang gamit natin noon ay mga gasera lang, di ba? Siguro, natikman natin lahat yun. Yung tayo naninirahan sa mga looban, sa mga probinsya, no? Ang mga ilaw natin ay yari sa sulok, yari sa kawayan, mga ganon. Yung mga ano bang ilaw ang tawag doon? Yung mga gasera, no? Yan lang ang mga gamit natin ng panahon na yan, mga kapatid, no? Lampara. Yan. Kaya nga tayo ng panahon na yon ay sa umaga nakikita natin, no? Paggising natin, talaga naman puno ng uling ang ating mga ilong. Dahil nga doon sa usok, no? Kaya mga kapatid, maswerte tayo ngayon. Tayo ay binigyan na ng Diyos ng liwanag, no? Binigyan tayo ng may solar tayo, meron tayo, talaga kompleto tayo ngayon, no? Di ba? Kaya iba nung unang panahon, wala. Ngayon, talagang nasa atin ang lahat. Pero, bakit bumabalik pa tayo sa kadiliman? Yan ang tanong mga kapatid, no? Lahat ng binigay na sa atin ng Diyos. Bakit gustong-gusto natin sa kadiliman? Ayaw natin sa liwanag? Na ano meron doon? Kapatid, ano meron doon sa dilim? Bakit hindi mo matalikuran ng kadiliman? Binigay na sa atin ng Diyos ang liwanag. Ibinukod na ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Bakit nagsusumiksik pa tayo doon? Ano bang meron doon, kapatid?
galing na tayo lahat doon, alam na natin ang buhay diyan, alam na natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Pleasure. Nung tayo ay binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na maibukod niya sa kadiliman, nandito na tayo mga kapatid. Nakilala natin ang Panginoon, nalaman natin ang kanyang mga salita, pero bakit dumarating tayo sa buhay natin yung tayo ay naaaya pa rin sa kadiliman, mga kapatid? Yan ang malaking katanungan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo ay hinirang na, tayo isang leader, isang DP pastor, mga leader ng isang simbahan. Pero dumarating pa rin ang minsan ay hindi mo maiwasan. Oo nga, tayo ay tao, mga kapatid. At patuloy tayong sumasamba, patuloy tayong nananalangin sa Panginoon na nawa ay maiwasan natin yung mga ganon. Pero bakit hindi pa rin maalis sa iba ang mga bagay na hindi nakarapat-dapat? Tulad nga nung tayo ay mga bata pa na tayo ay pinag-aaral ng magulang natin, mga kapatid. Lahat binibigay sa atin ng ating magulang. Huwag lang tayong mapahamak, huwag lang tayong layo. Lahat ibinibigay niyan. At tayo ay, pag nakita tayo ng magulang natin na nakikipaglaro sa ganung bata, na alam na yung bata na yun ay isang makulit, maharot, kinukuha tayo ng magulang natin doon. Ayaw niya tayo doon. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Kinuha tayo ng Diyos, dinala tayo dito sa bahay panambahan. Iniiwas ng Diyos na tayo muli ay babalik doon. Pero bakit na sumisiksik pa rin sa isip natin minsan yung ganong kadiliman? Nasa iyo na ang liwanag, nasa iyo na ang aral, natuto ka na. Pero bakit hindi pa maalis sa ating buhay, mga kapatid, yung ganon? Kaya nga, mga kapatid, no? Ito ang sinabi dito sa John 3:19-20, mga kapatid. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at tinibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Amen, mga kapatid? Kita nyo yon, yung salita na yon. Minahal pa ang kadiliman. Dahil nga, mga kapatid, no, ang tao na kahit na ikaw ay nananampalataya at meron kang ginagawa na hindi maganda, at meron kang ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, nagtatago ka. Nagkukubli ka. Ayaw mong makita. Ayaw mong masinaga ng araw. Ayaw mong makakita ng liwanag. Kaya, mga kapatid, no? Ang hirap din. Baka isipin mo ngayon, mabuti nang hindi ko nakilala si Jesus. Gumawa ka man ng hindi maayos, hindi mo na lang alam na bawal pala yun. Pero tayo, nandito na tayo. Alam na natin yung mga salita ng Diyos, alam na natin yung hindi karapat-dapat sa harapan niya. Bakit nangyayari pa yun, no? Bakit ginagawa pa natin? Hindi natin maiwasan. Minahal pa ang kadiliman. Yung mga nagbibisyo, gustong-gusto niya yung nasa sulok. Kung ano-ano ginagawa doon. Nagsasyabu ba yan? Nagsusugal ba yan? No? Kaya hindi natin masasabi, mga kapatid, na kahit tayo banal, pag tayo ay nasama sa isang bagay, sa isang tao, na magaling magsalita, magaling mag-aya, magaling lahat, maiengganyo ka. Mawawala na sa isipan mo ang lahat ng iyong pinag-aralan. Ang pagpapagal mo, pagsiservisyo mo sa Panginoon, yung mga ministro mo, makakalimutan mo yan. Kapag napadala ka doon sa mga ganun bagay na hindi naman karapat-dapat na sa buhay mo.
Yung tayo, mga kapatid, nung tayo ay kasalukuyang pinalalaki tayo ng ating mga magulang, tayo pinag-aaral, no? Nangangako tayo sa ating ina na mag-aaral akong mabuti. Bigyan mo ko ng pera. Meron akong bibili na gamit para sa school. Ang magulang, mga kapatid, hindi mo matitiis ang anak mo. Lalo't kung nag-aaral yan. Ibibigay mo lahat yan. Kagustuhan mo siya lumaki ng maayos. Matuto. Ang Diyos, mga kapatid, ganon ang ginagawa sa atin ng Diyos. Subukan mo humiling ka sa Diyos at naging matuwid ka sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos lahat ng pangailangan. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, no? Pero bakit nagagawa ng isang anak na minsan ay nagtatago sa kanyang magulang? Na ibinigay na pera, mga kapatid, ginamit lang kung saan. Ginamit lang sa kanyang girlfriend, ginamit lang sa kanyang mga kaibigan, pinambili lang ng alak, pinambili lang ng mga drugs na di ba? Kaya umaasa ang magulang natin na tunay ang kanyang anak na nag-aaral. Pero sa kabila nun, mga kapatid, sa huli, mga kapatid, yan na malalaman. At ganoon din tayo sa bahay panamba. Tayo ay nangangako sa ating Panginoon. Nagagampanan natin ang ating ministro, ang ating paglilingkod, ang ating pag-attend sa linggo-linggo. Pero, bakit hindi ka nakakarating, kapatid? Ano ba problema? Ano ba ang dala-dala mo? Magpapasundo ka, magpapa-schedule ka ng ganong oras, bigla kang magbabago na, saka mo na lang ako sunduin. Susunod na lang ako. Hindi mo alam kung kailan pala susunod yun. Kung next year pa. Kaya nga, mga kapatid, yan ang sinasabi na nagkukubli ka sa dilim. Kaya nga, mga kapatid, no? Dapat na kung ano yung sinabi natin, gampanan natin, mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa ay gumagawa ng masama na napupuot sa ilaw, o tinon nyo? At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ng kanyang mga gawa. Talagang ang gumagawa ng masama, talagang kung saan yan na hindi na makikita ng mga kapatid, ng mga kapwa, talagang ginagawa yan. Nagsusumiksik yan kahit saan sa mga gilid-gilid, natatawa ka. Talagang gagawin mo lahat yan. Huwag ka lang masubukan. Ganun din tayo mga Kristiyano, di ba? Tayo, hinirang ka na, isang Kristiyano ka na, minsan may ginagawa ka, ayaw mo rin magpakita. Siyempre, mapipintasan ka. O, di ba? Kahit na may ginagawa ka, na hindi mo sinasadya na ayaw mong gawin. Minsan dumarating. Minsan yung kamukha namin nagmamaneho sa daan. Minsan mapipinahan ka ng kapwa mo sa sasakyan, mamumura ka ngayon. Paano yun? Anong klase kang Kristiyano, nagmura ka na? Kamukha kahapon, mga kapatid, dito sa flag sa runabout dyan kahapon. Pauwi ako. Siyempre marami dyan matutulin. Pumasok ako doon, papasok ako sa runabout na gano'n. May sumingit dito na pick-up. Puno. Ano yun? Siguro contraction yung mga Bengali. Puno siya ng sakay. Nakahinto na ako, dumidiretso pa siya. Parang sasabitin na yung side mirror ko. Kinanan ko siya, lumayo ng konti. Yung gulong ko inabot. Yung gulong. Inabot ng bumper niya. Bumaba ako. Umikot ako sa kanyang ganon. Ayaw siyang bumaba, ayaw. Nandun siya sa may nakaupo siya. Inalampak ko, mga kapatid, yung pinto niya. Bumaba ka rito, Rika. Bumaba naman siya. Bumaba. Tingnan mo ka ako yung ginawa mo. Talagang malakas, mga kapatid, yung boses ko doon. Malakas. Hindi mo ba nakikita yung daan? Tingnan mo yan. Sabi ko sa kanya, anong klase ng driver? Ginanong ko na. Hindi siya bumaba, yung mga kasama niya, walang bumaba. Nakita nilang galit ako. Pero nasaan yun? Nasaan yung akin? Nasaan? Wala. Nasaan yung pagpipigil doon? Kaya nakapagsisisi, mga kapatid, pag nangyari na yun, hindi mo na yan mababawi.
wala na. Kaya kailangan lahat ng bagay, bago gawin, talagang pag-isipan. Amen. Yung nangyari na yun, mga kapatid, talagang naawa rin ako doon sa tao. Para yung malis sa akin, malis sa dik, malis sa sik, malis. Ano ka umalis? Tatanga-tanga ka. Sorry, Lord. Kaya mga kapatid, no, talagang hindi ko, kaya nasasabi ko mahirap. Yung minsan nabibigla ka. Kaya ito nga sinasabi nga mga kapatid na ikaw ay pagka hiniwalay ka sa kadiliman, sa liwanag ka na, alam mo na yun. Alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung magsalita ng mahinahon ka, no? Alam mo yung magpakumbaba ka. Pero hindi, ang nangyari kahapon, ano pa ako, galit ako. Kaya hanggang sa ganun lang, kunwari naman nag-picture-picture ako doon, hanggang sa parang nagmamakawa na siya. Sabi ko, sige na, umalis na kayo. Dahil nag-traffic na kami doon, sa gitna pa kami. Kaya sabi ko nga, parang nawala ang lahat ng aking mga ginawa sa paglilingkod sa Diyos, yung aking pagpapagal, parang nawala ng bigla yun kahapon. Pero, pinagsisihan ko naman din yun. At sinabi ko rin sa Panginoon na patawarin niya ako kasi hindi ko naman din na dapat gawin talaga. Ayoko nga nung gano'n. Kaya siyempre, mabibigla ka. Dahil unang-una, ikaw nag-iingat ka, sila naman hindi. Kaya nga mga kapatid, yung mga gano'n na pangyayari dapat sa kapatid man natin dito sa bahay, Panambahan, dapat maging maingat din tayo, no? Huwag tayong magsalita ng hindi karapat-dapat. Dahil ang salita, mga kapatid, mabuti, sampalin mo na lang yan, buti pa. Dahil pag sinampal mo yan, yung time lang na yun masakit. Pero yung pagsalitaan mo na ikaw ganyan ka, ganito ka, naku, hanggang tumanda ka, hindi mo makalimutan yun. Kaya mga kapatid, no? Kaya kailangan natin talaga yung ating mga pagpapagal, yung ating mga pinag-aaralan. Kaya dapat huwag natin yung kalilimutan, mga kapatid, no? Ito mo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? Isa tayong makasalanan, isa tayong madumi. Kinuha tayo ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Isinubo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo matubos lang sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, no? For God is loved the world, He has gave the only one begotten Son, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, no? Ang Diyos, alam niya ang ating buhay. Alam ng Diyos kung hanggang saan tayo pupwede sa Kanya, mga kapatid. Kaya sa ating mga magulang din, mga kapatid, lahat binibigay din ng magulang natin ang ating pangangailangan. Pero kung minsan bakit tayo nagiging pasaway, minsan niluluko pa natin ang magulang natin. Ganon din dito mga kapatid, sa ating pananamba. Minsan sasabihin mo, aatin ka, minsan hindi ka naman darating. Yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung mga ngako pa. Ang magulang natin, ganon din. Pag pinangakuan mo ang magulang natin, at hindi mo naman ginagawa, hindi mo tinutupad, magagalit yun. Di ba? Tingnan mo ang nangyari sa isang pasaway na anak. Nakinuha na niya lahat yung mga mana niya. No? Dinala na kung saan-saan ang pera. Nagpasarap na siya. Kung ano ginagawa niya. Oh. Nung maubos ang pera niya, ano nangyari? Pati pagkain ng baboy, ginain niya. O gusto bang mangyari yan sa atin, mga kapatid? Yun, balot ng ano yun sa kadiliman. Yung mga ganong tao. Na walang iniisip, kundi yung kalayaan, yung masunod ang gusto niya. Ganon ang nangyari. Saan pa rin siya tumuloy? Saan pa rin siya umuwi nung wala ng lahat? Sa magulang pa rin niya. Tayo, ganun din. Pag tayo nagkasala,
Saan tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, no? Yun ang talagang hindi mo masasabi na ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay banal na, ikaw ay hindi ka na absent, tuloy-tuloy ang pag-attend mo sa gawain. Hindi yun masasabi na ikaw ay tunay na Kristiyano. Meron pa rin dyan ng mga pagsubok, totoo yung mga nag-testimony sa atin na sinasabi yun. Na yung pagsubok nandyan yun, habang itinataas ka ng Panginoon na nandito ka, hindi yan nawawala. Nandyan lahat yan, mga pagsubok na yan. Ayaw at siya gusto mo, darating yan. Dahil yan ay nakakapit yan sa tabi-tabi lang natin dyan yan. Nandyan lang yan. Pamaya-maya, bubulong-bulong na yan sa'yo. Maaga ka umuwi. Masyal tayo. Pupunta tayo doon sa balag. Di ba? Natatawa naman isa. Sa bahay lang ako, sabi. Sa bahay lang ako. Ano pala sa Sarawat? Praise the Lord. Pero purihin ng Diyos. At kahit ganun ay patuloy sumasamba, patuloy na ginagawa ang kanyang ministro. Kaya mga kapatid, okay lang yun yung mga ganun. Na, kaya lang, siyempre, ingat-ingat din. At maraming nagkalat ng mga propeta dyan. Baka makita kayo. Kaya nga yung mga gumagawa minsan ng kadiliman, sabi ko nga talagang kukubli yan. Pero nakikita pa rin, di ba? Wala talagang maililihim eh. Kaya walang dapat gawin ng isang katulad natin na talagang ano na lang, yung mag-focus ka na lang kay Lord. No? At yun naman mga ganun. Pwede naman din yun, hindi naman, pero wala naman gagawa ng hindi na maayos. No? Yung ating pananamit, panggit hina, no? Na yun ay dapat lang na kasi yung pananamit minsan dyan nagkakaroon ng isang hindi maganda sa paningin ng mga tao, no? Dapat sa atin na alam na natin huwag na natin ginagawa yon. Huwag na natin pa yung balik-balikan yung mga dati nating mga sinusuot, yung ating mga special pantalon, gano'n. Yung halos mapuputol na sa punit. Baka yan naman nakatago lang yan, sinisilip-silip pa yan. Huwag na yan, pamigay mo na yan. Sabi niya, huwag na niyong gagamitin yan. Sabi niya. At kailangan yan na maalis na yan din. Yun na yun, nasa sayo na yun dahil ikaw ang nakakaalam mo. Amen? Kaya hindi naman sasabihin sa'yo na bawal yan, ganito yan. Nasa sayo na yun. Kung yan talagang hindi mo maayali sa buhay mo, ikaw na at saka si Lord ang nakakaalam mo. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, no? Sa 2 Corinthians 4:4, at binulag ng Diyos ang sanlibutan, ito nga yung mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Amen mga kapatid, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo at kaluwalhatian ni Jesus na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, patuloy lahat ang gagawin natin na hindi tayo susunod at hindi tayo gaganap na manampalataya sa ating Panginoon. Ito, kamukha nito, binulag, no? Sabihin, iniwas ka na ron, hindi ka na kailangan ng Diyos. Hindi na yun. Ganun man tayo sa ating magulang. Kung sagad na sa galit ang magulang mo, pinag-aaral ka ng nurse, hindi ka nakatapos ng nurse, naka-persem ka lang, pero nakaka-3 years ka na pala, hindi ka na pala, kusasa ka na pala, asang-asa magulang mo. Ganyan din ang gagawin ng magulang mo. Hanggang sasabihin, lumayas ka na. Hindi na ikaw kandikta kailangan. Ganun din ang Diyos. Pag ang Diyos ay nagalit, wala ring kwenta yung katatawag-tawag natin. Pagdating mo sa langit, hindi kita nakikilala. Sabi ng Diyos. Amen? Kaya kailangan mga kapatid, kung ano yung talagang gagawin natin, kung ano yung sinabi, gampanan natin mga kapatid. Amen mga kapatid? Dito sa bahay panambahan, pag sinabi ng leader mo, ikaw ang maglinis, ikaw mag-vacuum, sundin mo yan. Huwag yung susunod ka nga, nakasimangkol ka, parang masama loob mo, parang hindi mo matanggap yung ministrong ganun, no? Parang, tayo naman isa naman tayo. Wala naman ditong pinipili ang Diyos. Wala.
Iisa tayo. O, pati kasi ganito nakaupo, walang ginagawa. Ang tanong, sabihin mo sa kanya, baka kala mo mahirap din na nakaupo. O, di ba? Mabuti pa yung patayo-tayo ka, mas malilibang ka pa. Pero ang kapilbis nakaupo ka, mahirap yun. Baka maestro ka pa dyan. Kaya yun, mga kapatid. Huwag tayong mamimili kung ano yung dapat gawin dito sa bahay Panamba hanggang pana natin. Tulong-tulong tayo lahat. Tapos huwag mo sabihin na group 1, group 2 ka, ganito ka, sila ang group 1 ngayon, sila ang bahala dyan. Hindi yun, mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos, walang pinipili yan habang tayo nandito, mga kapatid, no? Lahat yan, pagtutulong-tulungan natin. Lahat ng mga gawain dito. Huwag mo nang sabihin ikaw ay group 2. Kahapon ka, hindi yun. Sama-sama tayo, mga kapatid, no? Dahil tayo ay binukod na tayo ng Diyos sa kaliwanagan, mga kapatid. Alam na natin yung mga pamamaraan kung paano tayo magsasama-sama ng maayos. Amen, mga kapatid? Sa Matthew 8:12, datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. O yan, sa labas, diyan niya ang mga pagtangis at pangalit ng ngipin. Kaya nga, mga kapatid, kung gano'n ang gagawin sa atin, paano na? Wala na tayo, hindi na tayo kahit kailan. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, kahit ano gawin mo, wala na. Yan ang talagang huling salita sa ng Diyos na hindi kita nakikilala. Kaya yun, mga kapatid, dapat ang ating lahat na ginagawa na para sa ating Panginoon at ginawa naman ng Diyos sa buhay natin at tayo binukod niya sa kadiliman, inalis tayo sa kadiliman, nilagay tayo sa liwanag. Kaya huwag na tayo bumalik pa doon, mga kapatid, no? Huwag na natin balik-balikan pa yung kung ano yung mga nangyari noon, kung ano yung buhay natin dati. Huwag na yon. Huwag na natin yan isip-isipin pa. Tama, masarap doon sa ganon, sa buhay ng sanglibutan. Pero yung buhay doon, hindi naman natin alam kung hanggang saan yun at kung saan tayo mapupunta. Amen, mga kapatid? Dito sa atin, sa ngayon, tayo nananampalataya. Alam na natin yung kaligtasan natin, mga kapatid, no? Alam na natin kung saan tayo patutungo. O, hindi ka ano nasa labas tayo. Talaga, okay, masaya ka ngayon. Nandyan lahat ng mga kaibigan mo, nandyan lahat ng mga inumin ninyo, nandyan lahat ng videoke nyo, masaya kayo. Pero yung bukas mo, hindi mo na alam, mga kapatid, no? Wala kang alam doon. Kinabukasan, wala na. Masakit ang ulo mo dahil lasing ka, no? Masakit ang katawan mo dahil nakipag-away kayo, dahil sa mga kalasingan, nag-away-away na. Dito sa buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Dito, pagod tayo sa trabaho, di ba? Oh. Pero pag dito tayo, nagpuri tayo sa Panginoon, ang lalakas ng katawan natin. Amen? Hindi tayo napapagod, di ba? Oh. Tulad lang ng ang inyong lingkod. Anong oras na ako natulog kagabi? Mga 2 o'clock na. Di ba? Oh. Anong oras tumawag si kapatid? 5:00. Ilang oras na yon? Hindi na ako natulog noon. Kasi nga, pag nahiga ako, hindi ko na masusundo si Abel eh. Dahil siya nasusunod. Oh, di ba? Hindi na ako natulog, mga kapatid. 2 o'clock ako natulog, 5 o'clock may tumawag. Parating kami. Nagantay na ako. Inisip ko na ito, kasama ko yun. Kasama yan sa ministro na binigyan ni Lord. Kaya praise the Lord. At nasigla naman ang katawan ko, malakas. At yun lang, pasasalamat na yun, di ba? Yung blessing na binibigay sa akin ni Lord. Sa edad ko na to, ay okay pa ako, di ba? Nakapamasyal pa, nakakagala-gala pa rin, pagmamaneho pa ng maayos, di ba? Pero sa Pilipinas, pag ganito ng edad mo, wala na. Lalo ko na sa sanglibutan ka. Matagal ka na sa hukay. Andun ka na. Kaya ako nasasabi yan, mga kapatid, lahat ng mga kasabay ko doon ay ala na. Nauna na sila. Sabi ko, saka na lang ako. Kayo muna doon. Kaya pag uwi ko doon sa atin, sa bakasyon, wala na. Wala na akong nakakasama doon ng mga kasing idaran ko. Wala na. Kaya sabi ko, thank you Lord at ibinalik niya ako dito sa Saudi, no? At siguro yun ang purpose ng Diyos na dito ka. Dito walang bisyo,
Hindi gano'n. Kaya thank you Lord. Gano'n. Bigyan pa niya ako ng talagang bonus, no? Dahil sinasabi doon sa 3 John na yung bonus na binibigay sa atin sa edad natin ay ilan lang yun? 70? Pagka 70 na, bonus na yun, di ba? Ang Tatay Jack, ano na ito? Di ba? Sa tingin lang. Thank you Lord sa binibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. No? At patuloy tayo mga kapatid na magsambat magpuri sa Kanya. Amen? Dito mga kapatid sa 1 John 1:5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa iyo'y aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang lumang kadiliman. Kaya nga mga kapatid, habang tayo ay nasa Panginoon mga kapatid, tayo ay nasa liwanag. No? Huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. At mangyari yan na tayo ay nagtampo, nag-left the group, kung saan na naman tayo hagilapin ng ating mga leader, mga kapatid. No? Kaya huwag na natin yung gagawin. At patuloy tayong mag-focus sa ating Panginoon, gampanan natin kung ano yung ministro natin. At tayo ay hindi na tayo mababalik sa kadiliman, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Sa Matthew 4:16-17, ang bayang nalulukmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at siya nalulukmok sa puok at lihim ng kamatayan ay lumiliwanag sa kanila ang ilaw. Amen, mga kapatid? Amen. Tingnan niyo yun, yung mga ganong salita, mga kapatid. Yung nalulukmok ka sa kadiliman. Talaga namang wala ka ng matakbuhan, wala ka ng malapitan, gipit na yung buhay mo sa mga kasamaan, sa mga ganito. Doon mo naaalala ngayon kung paano na ang buhay mo. Doon ka ngayon makakaalala. Doon ka ngayon hihingi ng tawad. Kung ikaw man ay nagkaroon ka man ng malaking kasalanan sa magulang mo, nilayasan mo magulang mo. Pagbalik mo, gano'n din ang mangyayari. Hihingi ka ng kapatawaran sa magulang. Na lahat ng mga ginawa mo, patawarin ka na. At hindi mo na muling uulitin. At tulad din ng Magdalena, mga kapatid. O hindi ba hindi gumawa ng hindi maganda sa Panginoon? Anong sabi ng Diyos? Kung pinatatawad kita, humayo ka. At huwag mo nang uulitin ulit. Ganon tayo, mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, kung ano man yung mga daladala natin sa buhay natin, iniiwaglit mo na yan. Huwag na natin yan natangkilikin pa. Huwag mo na yan na isama-sama pa yan sa buhay mo. Kasi iyan ang magbibigay sa iyo ng kabigatan. No? Habang may pasang-pasang ka na hindi mo tinatanggal yan sa sarili mo, wala. Nandiyan ka pa rin sa kadiliman, mga kapatid. Nandiyan na tayo, binukod na tayo ng Diyos. Dinivide na ang kadiliman, mga kapatid, sa ilaw. No? Tayo nasa liwanag. Kaya huwag na nating balikan pa yung kung ano tayo dati, mga kapatid. Sa Matthew 4:17, mga kapatid, mula noon, ay nagpasimulang mangaral si Jesus na nagsasabi, magsipagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Oh. Amen, mga kapatid? Kaya nga tayo, mga kapatid, tayo isang bilang Kristiyano, nagpabaptist tayo sa pangalan ni Jesus, nilubog tayo sa tubig, mga kapatid. No? Kaya, yung dati natin, tayo ay bagong nilalang na, mga kapatid. Ibinauna yun, lahat ng mga kasalanan natin, na ilibing na lahat yun. Kaya, wag na natin yan na ibalik pa muli kung ano man yung mga naging kasalanan natin, mga kapatid. No? Kaya, thank you Lord, ang bawat isa sa atin. Then, nandito tayo. Wala tayo sa labas, wala tayo sa ospital, malalakas ang katawan natin. Amen, mga kapatid? Hindi tayo gumagala-gala kung saan. Ang importante ngayon, nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Ephesians 5:8-9, sapagkat noong panahon kayo kadiliman, datapat kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, nagsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Amen, mga kapatid? Sinabi rito, mga kapatid, bilang tayo isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, dapat sa atin makita, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen, mga kapatid?
Hindi tayo makapaghahayo, mga kapatid, ng iba pang kaluluwa kung nakikita sa buhay natin na tayo isang pasaway, na tayo isang hindi maayos na Kristiyano. Wala kang mahahayo, kapatid, wala. Kaya nga, mahirap ang isang Kristiyano na lalo kung minsan nakikita ka, may napapansin sa'yo na hindi naman kaaya-aya sa Diyos. Paano kang mag-aahayo ng kaluluwa, kapatid? Wala. Walang sasama sa'yo. Wala. Hanggang sa pangakuan ka lang yan, okay, sasama ako next week. Bibigay pa sa'yo ang cellphone number, tawagan mo ako, sunduin mo ako. Pag kami nakakita ng hindi maayos, wala na yun. Sarado ng cellphone, hindi mo na makontak yun. Diba? Kaya nga dapat, dito, kamukha natin, yung mga datihan, yung makita ng ating mga bisita bilang mga bago sila, yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon ang mapansin nila sa atin, mga kapatid. No? Yung makikita na talagang bawat isa ay magandang sunuran, maayos na pamamaraan. No? Diyan lang makikita na nila kahit di mo yan sabihan, babalik at babalik yan dito. Amen, mga kapatid. Dahil nakikita nila yun. Yung pag-estima mo, yung makikita yung kapwa mo, yung pagmamahal mo doon, nakikita na nila yun. Mararamdaman na nila yung ano bang mga klase ito. Dito sa ating bahay Panambahan, marami pumapasok dito. Na pagpasok dyan, iba na nararamdaman nila. Dahil totoo ito totoong Diyos ang sinasamba natin, mga kapatid. Diyan pa lang nandiyan ang presensya ng Diyos. Nararamdaman na ng mga bago yan. Lahat. Kahit yung mga nandito na baptist na, nung una sila ganun din. Na nararamdaman nila ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga yan, kahit na hindi mo invite din yan, babalik at babalik. Dahil yan, nakaramdam at nakakita sa dinatnan kung paano ang buhay ng isang Kristiyano dito sa Pentecost. Amen, mga kapatid? Thank you, Lord. At tayo ay patuloy na dinadagdagan, di ba? Patuloy niya tayong pinalalago dahil nga nakikita ng mga tao na maayos tayo lahat. Maganda ang natututunan natin, maganda ang nagiging sunuran ng bawat isa. Amen, mga kapatid? Balik ulit tayo sa Genesis 1, 3, and 4 at sinabi ng Diyos magkakaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kaya ang Diyos, pag nangako sa atin, mga kapatid, tingnan niyo yan, sinabi niya magkakaroon ng liwanag, nagkaroon na. At tayo man, mga kapatid, pag humiling tayo at siyang matuwid ka sa ating Panginoon, ibibigay ng Diyos yan. Amen, mga kapatid? Kaya nga tayo, mga kapatid, ay kahit pagod tayo sa ating buhay, sa ating trabaho, sinisikap natin makarating sa kanyang bahay Panambahan, no? Sa kanyang sa ating paglilingkod, hindi natin yan nakakalimutan. Sa ating mga pagtitipon, sa ating online Bible, no? Sa prayer meeting, nandyan tayo lahat, no? Hindi natin nakakalimutan niya kasi importante yan, mga kapatid, yung ginagawa natin ganun. Diyan nalulugod ng ating Panginoon, mga kapatid, no? At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya ngayon, tayo nakabukod na, mga kapatid. Huwag na tayong umalis dyan sa kaliwanagan, mga kapatid, no? Huwag na natin yan na, pwede naman tayo makisama, mga kapatid. Huwag lang tayo makisama. Amen, mga kapatid? Kahit nagiinom-inom sila dyan, pwede ka naman mamulutan, Pulutan ka na lang muna. Ganun lang yun. Patikim-tikim lang ng pulutan. Huwag na iinom. Wala na yun. Oh. Kaya mga kapatid, thank you Lord. At yung mga bagay na ganyan malaki na nawala. No? Dati kung chain smoker, nawala na yan. Hindi na ako hinigal. Diba? Dati kung manginginom, wala na rin. Sabi ko nga, nakakatuwa. No? Kaya thank you Lord sa binibigay sa bawat isa sa atin, no? Yung naiiwasan natin yung mga bagay na hindi na natin ginagawa. Amen, mga kapatid?
Kaya nga tayo, thank you, malalakas. Dahil yung kung naninigan nyo pa rin tayo, kung nandiyan pa rin yung mga bisyo na yun, wala. Kaya tama na tayo sa baga, mga kapatid. Wala pa tayong pera. Dito, malalakas ang katawan natin, no? Masigla tayo lahat, no? Maayos, mataba, malalaki ang tiyan, no? Lakas kumain. Kaya, thank you, Lord. Kahit na tayo ay, ano, di ba? Masasaya ang anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? Tayo ang ilaw ng sanlibutan ng isang bayan na nagtatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Yun, mga kapatid, no? Diba? Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kaya nga, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin talagang iyan. Alam ng Diyos yan. Kahit na sumiksik ka pa dyan, bumangko pa sa lupa, alam ng Diyos kung ano ginagawa mo dyan. No? Kaya huwag na natin yan. Huwag na tayong gumawa ng kung ano pa, mga kapatid. Basta tayo, sa panahon natin, at tayo nakilala natin ang Panginoon Jesucristo, magpatuloy tayo, mag-focus tayo sa Diyos, mga kapatid. At lahat naman yan, lahat ng mga dalangin natin, mga kapatid, ibinibigay ng Diyos yan. Huwag lang tayong mainip. Yan, may time yan, mayroon yung panahon, may season yan, mga kapatid, no? Yung iba, naiinip, ayoko lang magsamba, ayoko lang manalangin. 2 taon na akong humihiling ng bahay lupa, hindi naman dumarating. Paano hihiling ka? Hindi ka naman tatrabaho. O, di ba? Paano makakabili ng bahay lupa? Magtrabaho ka din. Kasi gagabayan ka ng Diyos dun eh. O, wala kang bagay na ganito kung wala kang gawa. Yung manampalataya ka nang walang gawa, yun na sinasabi, patay. Amen? Amen? Yun yun. Manampalataya ka nang walang gawa, wala, patay. Kahit anong gawin mo dyan, mauubos ang tuhod mo. Hindi ka bibigyan ni Lord. Kung ikaw ay hindi ka nakapokus sa Kanya. Na kunwari nananamba ka lang. Kunwari masabi lang na ikaw banal. Masabi lang na ikaw isang Kristiyano. Pero wala naman sa puso mo yung pagsamba mo. Punta ka lang ng church, makita mo lang yung kapatid mo. Wait, parang tumaba ka ngayon. Parang anong ginanda mo ngayon. Di ba? Kaya nga, yan mga kapatid, no? Yun, hindi nakapokus yun. Ibang focus nun. Diba? Ibang... Nagbabantay. Hallelujah. Tawaran. Yung bilang isang kapatiran tayo, buti nga, hindi natin ginagawa yung sinasabi sa isang version na ibigay mo yung banal na halik. Di ba? Anong verse yan? Yung pagbati. Tayo, nagkakamay-kamay lang. Pero nakasulat sa Bible yun. Na yung banal na halik. Kaya nga mga kapatid, yun hindi na yun. Huwag na natin yung gawin. Nasa bansang Saudi Arabia tayo, no? At patuloy natin mga kapatid sa Matthew 15, 5:15 mga kapatid, hindi rin niya pinaningasan ang isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lagayan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng sa bahay. Amen mga kapatid? So mga kapatid, yung ilaw, yung tanglaw na sinasabi, tayo yun. Tayo ang ginagamit ng Diyos sa paghahayo, sa pagbibigay ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tayo yun, sinasabing lalagyan, mga kapatid. Isa na tayo dun, binigyan ng Diyos, ng kaalaman para magampanan natin yung mag-share tayo ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid? Amen. Lapit na tayo, mga kapatid. Sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Amen? At kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, di ba? Yung upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Doon natin mga kapatid gagawin lahat. Yung mga itinuro sa atin, ng ating mga leader, tinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung paano natin siya nakilala. Ganon din ang gagawin natin mga kapatid.
yung makita sa atin, sa buhay natin, kung sino na tayo ngayon. Sino na si Tatay Jack ba ngayon? Ano na ba yan? Dating nasiyenggo yan eh. Di ba? Si Brad, ganito. Dating babaero yan. Pero ngayon, nung tinawag ni Lord, nawala lahat. Praise the Lord. Di ba? Nawala na yung mga bagay na yun. Kaya nga, thank you Lord sa mga binibigay sa atin ng kung iniiyak mo dyan, siguro tinatabangan ka, yan ka naiyak dyan. Mamaya, iluhod mo yun din eh. Kaya mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos ng talagang kaalaman, no? Para hindi natin siya makalimutan, para maging patuloy tayo maglingkod sa Kanya. Sinabi rito sa John 8:12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, Amen. kundi magkakaroon ng ilaw na kabuhayan. Amen mga kapatid? Tingnan mo? Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka na lalakad sa kadiliman. Hindi ka na maiwalay sa Diyos Amen. kung magpo-focus ka. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, no? Maswerte tayo lahat sa dami-dami ng tao. Isa na tayo pinili ng Diyos, mga kapatid, no? At ito na mga kapatid, ang ating last verse, mga kapatid. John 1:4, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Amen mga kapatid? Sa John 1:9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Amen mga kapatid, yan ang Diyos, yan ang lingkod ng Diyos na bumababa dito sa lupa. Nawa mga kapatid, sa oras nito, marami tayong natutunan tungkol sa kadiliman, sa liwanag ng ating buhay. Mga kapatid, amen mga kapatid, tayo po ay tumayo mga kapatid.